Alright mga brothers on the wheels, welcome back sa ating panibagong episode dito sa Slick 150. So ngayong episode mga brothers, susubukan natin tong scooter sa mga hill climb na daanan o yung mga papanek, no? So nandito tayo ngayon sa Kawag, Subic, Zambales at matatarik ang mga daanan dito na kurbada mga brothers. Ayan o, ito pakita ko na sa inyo, may bubunga dito sa atin, pababa lang tayo. Abante lang tayo ng konti, may papanek. So tetestingin natin yung Slick 150 dito na kung magkakaroon ba siya ng dragging o hirap ba yung makina. And take note mga brothers, may angkas ako ngayon. Ayan, like pakita ka sa camera. Kasama ko ang ating editor, si Lark. So meron tayong total of kilo na dala ngayon na around 100 kilogram. Ayan o, so makapansin, nakita nyo mga brothers kung gaano katarik yung papanikin natin ngayon. So ngayon mga brothers, bibigyan lang natin siya ng tamang gasolina. Ayan, hindi natin siya aarangkada katulad ng ginawa niya ni Kuya, inarangkada niya yung motor. Titignan natin dito kung ma-vibrate ba siya, may dragging ba siya during ng kanyang pagpanik. Ayan, obserbahan ko muna mga brothers bago ko sabihin sa inyo. Well, una sa lahat mga brothers, napapansin ko malakas o naririnig kong nagagalit yung makina. Pero yung vibration, wala smooth pa rin siya. Okay So bigyan natin ng konting gas. Ayan, papanik pa rin naman kasi to. Galit yung makina mga brothers, pero yung karakteristik niya, nandun yung pagiging smooth niya pa rin, umarangkada. Ayan ayos So eto mga brothers, hindi natin siya tinrattle, no? Tama, kung ano yung bigay ng throttle natin pababa, hindi natin siya tinaas. So ganun ko siya gustong i-testing dito sa hill climb. Para sa mga magtatanong dyan kung papanik ba to sa Baguio o sa iba pang mga matatarik na lugar. Alright, so meron pa ba dito? Tingnan nga natin, alam ko pababa na rito So susubukan natin siya naman ng pabalik. Tapos subukan natin siya mga brothers, hinto natin siya sa gitna ng mga brothers, gitna ng matarik na daan. Tapos tignan natin siya kung tatakbo ng walang buwelo. Tignan natin siya kung magi-struggle ba siyang tumakbo o may dragging ba siya pagka walang buwelo. Ito pababa ito no? So subukan muna natin itong babain, tapos panikin natin, U-turn tayo doon sa baba. Pero maganda yung pinakikita nitong Slick 150 sa panikan mga brothers Hindi na rin naman ako masusurprise dahil sa specs ng kanyang makina mga brad, no? Nakita nyo naman, naka liquid cooled. So hindi magbabago yung performance ng makina kahit i-long ride mo dahil nga maganda yung cooling system niya, naka 4 valve. Yung power ratio niya tamang tama lang para sa isang 150cc na scooter. Tapos naka fuel injected pa siya, di ba? Kaya naman talagang wala ka masasabi sa motor na ito pagdating sa 150cc category. Ayan, pababa na tayo, start tayo ulit dito sa pinakababa. Ayan, meron pa isang baba dito. Tsaka at the same time dito mga brothers, matitest din natin yung kanyang cornering habang pumapanik tayo, no? And by the way pala mga brothers, maganda yung engine brake niya, no? Hindi naman kalakasan at hindi naman kahinaan. Ayan, kahit gumamit lang ako dito ng front brakes sapat na, no? Pero syempre sa mga sudden brakes sabayan, no? Pero maganda yung engine brake niya, smooth hindi yung parang bigla ka na lang mahahatak dahil sa sobrang lakas. So ngayon panik tayo mga brothers. Subukan natin ulit na hindi siya bibigyan ng ganong kalakas na gasolina. Damahin natin yung makina. Yun naririnig ko yung makina nagagalit, pero yung vibration dito tama lang, meron konting-konti lang, no? Napaka-smooth niya manakbo. I mean, napakatatag niyang manakbo kahit papanik. Ayun tama lang So bigyan natin siya ng arangkada. Alright, swabe lang. Bitinin natin siya ngayon. Hinto tayo rito, kunyari minto tayo, tapos tignan natin siya ng papanik. Malakas pa rin ayos tayo binibigo na Slick Dito may matarik dito dito tayo huminto sa pinakagitna. Tapos tignan natin kung magkakaroon siya ng dragging.
Ayan oh. Oh, smooth pa rin ha. Nararamdaman kong galit lang yung makina, pero parang hindi mo mararamdaman na yung vibration niya na parang hirap siya. Tama lang. Okay itong scooter na to ha. By the way mga brothers, may dala pa kami ditong gamit ha, sa bag sa harapan at saka doon sa compartment. Siguro total of mga 105 kg kami lahat kasama tong angkas ko na si Lark. So, bigyan natin siya ng gas para malaman natin. Oh yan oh. Kayang kaya. Walang problema. Alright na alright. Palagay ko mga brothers on the wheels, kung bibili nyo yung scooter na ito, abay, masisiyahan kayo nito sa mga papanik. Hindi kayo iiwan ito. And also pasubsob na takbuhan, ayos din dahil ang smooth ng kanyang engine brake. So far so good. Tapos may mga corner pa rito. O diba? Ang gaang niya oh. Parang ang wala akong angkas mga brother eh. Oh, hindi ko nararamdaman meron akong angkas pala rito sa likod oh. Ganun siya katatag manakbo. Hindi siya mahirap pasunurin, hindi matigas ang ulo ng isang ito. So meron pa tayo dito na isang panikan na lang. O yung pagbaba natin dito may papanik pa. Yun ang susubukan natin. Tapos kurbada pa yon. So magandang maganda. Susubukan naman natin siya ng may kabilisan yung takbo. Ngayon pababa tayo. Eto na, ayan, matarik din to. Ayan, nakita nyo ba parang letter ano siya, baliktad na S. Tsaka isa pang ganda ng kanyang ano, suspension talaga, suabe. Pag ito dala ko, para ko inaantok talaga dahil lang para kang dinuduyan sa suspension nito eh oh. Oh ayan oh. Bigyan natin ng gas. Oh, ngayon ko lang binigyan ulit natin oh. Ayan oh, palaban yung makina oh. Ang ganda, tatag manakbo kahit papanik. Bitaw gasolina, pasok ulit. Oo, ayos oh. Okay to mga brothers. Siguro i-rate ko to ng 1 to 10. Bigyan ko to ng ano, 8. Ang ganda niya manakbo kahit papanik. Ang ganda manakbo nito sa panikan. Hindi kayo mapapaya sa isang to kahit meron kayong back ride at saka mga bit-bitin.